Representative na tinatagtad si VP Sara sa 1.5 million lang na pera at si Duterte na ipinakulong ninyo na pinakamagaling naging Pangulo natin ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, pati ang mga pulis, hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kaban ng bayan habang kami ay nalulunod sa kahirapan, habang kami ay natutulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kaban ng bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng kababayan kong Pilipino na sumama dito sa EDSA Shrine at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natakot sa kanila. Tayo ang nagbaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magbababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagdanakaw sa ating mga pera dito sa kaban ng bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si VP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuliksa at iniimbestigan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang siya dumaan sa due process. Ngayon, sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumadaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili bago si VP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan nyo muna ang mga sarili nyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain nyo sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao ng mga diskaya, habang sila ay merong ilang sasakyan, meron silang 28 na pilari ng mga sasakyan, habang ang mga Pilipino ay nagtutulak at lumulusog sa baha, hindi nakakakain ng maayos. Meron pala sa kabila ng paghihirap natin, pagpapakalulod natin sa baha, meron palang mga politiko at mga kontraktor na nagpakasasabayan ng pera ng kaban ng bayan natin, mga kababayan. Kaya ngayon po, andito kami sa EDSA Shrine upang ipakita sa mga tao na yan, si Angela Alonte na hindi na nahiya sa pag-reflex ng mga yaman nila. Mahiya naman kayong mga anak kayo ng kontraktor, mga anak ng congressman. Hindi kayo nahihiya na piniplex nyo sa social media ang inyong mga kayamanan na galing sa nakaw? Hindi ba kayo nahihiya habang kayo ay kumakain na nagkakahalaga ng 759,000 na pera habang ang mga Pilipino ay nagugutom? At ang pinagmamalaki niyong mga kayamanan ay galing sa nakaw, galing sa kaban ng bayan, galing sa korupsyon. Kaya mga Pilipino, lumabas tayo at huwag tayong matakot magsalita dahil bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita. Dahil kaban ng bayan ang pinag-uusapan dito at taxpayer tayong mga Pilipino. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis, kaya dapat natin ungkatin at ipalabas kung saan napunta ang mga flood control na ninakaw ng mga politika at mga kontraktor na yan. Representative na tinatagtad si VP Sara sa 1.5 million lang na pera at si Duterte na ipinakulong ninyo na pinakamagaling naging Pangulo natin ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, pati ang mga pulis, hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kaban ng bayan habang kami ay nalulunod sa kahirapan, habang kami ay natutulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kaban ng bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng kababayan kong Pilipino na sumama dito sa EDSA Shrine mamayang 5:30 at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natakot sa kanila. Tayo ang nagbaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magbababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagdanakaw sa ating mga pera dito sa kaban ng bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si VP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuliksa at iniimbestigan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang siya dumaan sa due process. Ngayon, sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumadaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili bago si VP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan nyo muna ang mga sarili nyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain nyo sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao ng mga diskaya, habang sila ay merong ilang sasakyan, meron silang 28 na pilari ng mga sasakyan, habang ang mga Pilipino ay nagtutulak at lumulusog sa baha, hindi nakakakain ng maayos. Meron pala sa kabila ng paghihirap natin, pagpapakalulod natin sa baha, meron palang mga politiko at mga kontraktor na nagpakasasabayan ng pera ng kaban ng bayan natin, mga kababayan. Kaya ngayon po, andito kami sa EDSA Shrine upang ipakita
sa mga tao na yan. Si Angela Alonte na hindi na nahiya sa pag-reflex ng mga yaman nila. Mahiya naman kayong mga anak kayo ng kontraktor, mga anak ng congressman. Hindi kayo nahihiya na piniplex nyo sa social media ang inyong mga kayamanan na galing sa nakaw? Hindi ba kayo nahihiya habang kayo ay kumakain na nagkakahalaga ng 759,000 na pera habang ang mga Pilipino ay nagugutom? At ang pinagmamalaki ninyong mga kayamanan ay galing sa nakaw, galing sa kabanang bayan, galing sa korupsyon. Kaya mga Pilipino, lumabas tayo at huwag tayong matakot magsalita dahil bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita. Dahil kabanang bayan ang pinag-uusapan dito at taxpayer tayong mga Pilipino. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis, kaya dapat natin ungkatin at ipalabas kung saan napunta ang mga flood control na ninakaw ng mga politika at mga kontraktor na yan. Maraming salamat po. Representative na tinatagtad si VP Sara sa 1.5 million lang na pera at si Duterte na ipinakulong ninyo na pinakamagaling naging Pangulo natin ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, pati ang mga pulis, hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kabanang bayan habang kami ay nalulunod sa kahirapan, habang kami ay natutulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kabanang bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kabanang bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng kababayan kong Pilipino na sumama dito sa EDSA Shrine mamayang 5:30 at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natakot sa kanila. Tayo ang nagbaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magbababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagnanakaw sa ating mga pera dito sa kabanang bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si VP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuliksa at iniimbestigan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang sila dumaan sa due process. Ngayon, sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumadaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili bago si VP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan nyo muna ang mga sarili nyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao na mga Biskaya, habang sila ay merong ilang sasakyan, meron silang 28 na pinali ng mga sasakyan, habang ang mga Pilipino ay nagtutulak at lumulusok sa baha, hindi nakakakain ng maayos. Meron pala sa kanila ng paghihirap natin, pagpapakalulod natin sa baha, meron palang mga politiko at mga kontraktor na nagpagsasabayan ng pera ng kabanang bayan natin, mga kababayan. Kaya ngayon po, ating pag-isip na try upang ipakita sa mga tao na yan, si Angela Alonte na hindi na nahiya sa pag-reflex ng mga yaman nila. Mahiya naman kayong mga anak ng kontraktor, mga anak ng congressman, hindi kayo nahiya.